Nagtaka ako bakit ang mahal ng siningil sa akin ngayon ng shipping fee. Hala, holiday pa lang ngayon, hindi ko na malayan. Maingay yung ibon. Meron kasi ako ditong ilang halaman lang in order ko. Malapit lang dito, sa Cavite lang din. May China plants na hub, yung isang supplier ko. So, eto na nga. Ipapakita ko sa inyo ha kung ano-ano itong mga in order ng client ko ngayon. And by the way, sinamahan ko na rin pala ng mga pataba. Ito, yung napanood ko kasi sa isang nagre-release din na kaibigan natin, gumagamit siya ng complete fertilizer at saka ng kanyang Yara para pampabulaklak ng mga bougainvillea. Yung complete fertilizer, ginagamit sa mga gulay at the same time sa iba't ibang uri ng ating houseplants. Kaya itatry ko na rin gamitin, baka gumanda-ganda, o mas lalo pang gumanda ang aking mga halaman. Unahin natin to, si Monstera Deliciosa. Nailabas ko na siya sa plastic, tignan nyo po. O, diba? Hindi siya katangkaran. Sakto lang yung height niya, pero sila, matured kasi meron ng mga penetration, saka deep green na yung kulay niya. Ayan, ang tataba rin ng stock niya, diba? Tinatanggalan ko na sila ng balot para makahinga-hinga, pero mamaya-maya ko pa ito maaasikaso. Sumunod nating halaman dito ay si imported ZZ o welcome plant na kung tawagin. ZZ Raven or welcome plant. Tignan nyo po, pag imported talaga kakaiba. Yung mga dahon niya, bilugan, at saka makikinis. Hindi kagaya nung sa atin na locally grown, pahaba ang tubo. Isa pa rin po ito sa mga rare variety ng ZZ Raven. Kaya ayan, nung naipost ko ito noong isang araw sa aking video, may nakakita sa ating mga kapatid at nag-message po sa inyong lingkod at nagpa-order nga. Kaya eto po, sa isang paso siguro paghihiwalayin ko ito, makakagawa rin tayo ng 2 hanggang 3. Kasi siksikan na sila Pag napaghiwa-hiwalay ko to, mas gaganda ang tubo nila kasi makakahinga sila. Mabilis lang kasi dumami itong ZZ Raven plant. Tingnan nyo po, ang ganda talaga, di ba? Antikas, saka hindi to masyadong tumatangkad. Hindi kagaya ng mga ZZ Raven natin na mga locally grown. Galing din po ito ng China. Gaganda talaga ng mga halaman na galing sa China Ano kaya mga ginagawa nilang magic dito para mapaganda ng gusto? Next naman natin ay itong si Aglonema Super Red. Alisin ko muna sa plastic. Ito na po siya. 3 din yan sa paso. Yan, hihiwag-hiwagin ko rin yan. At saka tatanggalin ko yung mga yan. Yung mga sphagnum moss na yan. Tatanggalin ko yan. Yan. Papalitan ko ng tawag dito. Papalitan ko ng coco peat at saka ng rice hull. Yan. Tignan nyo po ang beauty niya. Yan yung tinatawag na Sylvie Tineke. Kasi di ba meron pong white tineke, tricolor tineke. Kaya siya tinatawag na Sylvie. Yung pagka-white niya po may ganyan may parang halong peach na sa gilid-gilid niya na parang medyo may pagka-orange, salmon. Ayan, ang ganda niya. Siya nga po palang mai-share ko lang yung sa mga nag-aalaga po ng white tineke, lalo na po kung bagong acquire o bagong bili nyo lang yung tineke, bagong dating, ganyan. Lalo na galing to sa isang malamig na bansa, so mag-a-acclimate pa yan sa atin, di ba? Huwag nyo po munang ilalabas, ang mga rubber plant kasi kinakailangan talaga yung init para lumago. Tsaka yung dahon nila para maging vibrant, mas maganda yung color, diba, ganon. Tsaka mas para lalapad, ganyan, mas lalaki. Anyway, sobrang init ng panahon natin ngayon. Madali pong, according na rin sa aking experience, madali pong masunog ang mga dahon ng white tineke as compared po sa ibang klase ng mga rubber plants like Ruby Belize or Black Prince. Yan, medyo may panlaban pa sila talaga sa initan. Pero experience ko kay white tineke, mas sensitive po yung kanyang mga dahon. So, shaded area lang po muna. Siguro kung mga 3 to 4 feet, laban na yan. Kasi yung mga ganito ko sa rooftop, mga mother plants ko, 4 to 5 feet. Kahit maghapon sila sa initan, kayang-kaya. Ayan po. Look at that beauty!
Diba? Ganda-ganda. Natuwa rin sa Birkin kasi cute siya. So yung nag-order nito, ilalagay niya raw sa kanyang office table. O, diba? Cute nga naman kasi, oh. Tuwan-tuwa pa naman si Birkin sa malamig na espasyo, sa malamig na lugar. So, kung ito ipapasok mo at air conditioned, ay yun. Walang problema kay Birkin. Ito bago eh. Bagong dating sa atin to. Philodendron Dwarf Prince of Orange. Diba po familiar kayo kay Prince of Orange, mga naglalakihan, nagja-giant size na mga dahon. Eto naman, kaliit-liit talaga. Cute size, oh. Tingnan niyo po, sa malayuan at sa malapitan. Diba? Ganda, orange na orange. Sana lang hindi magbago yung color niya. Sana hindi siya chemically induced. Diba? Kasi may mga plants na ganyan eh. Tingnan natin. And finally, ito na yung ating last na halaman na in order. First time ko nag-order nito kasi request to ng isang client ko eh. O diba, sabi sa inyo pagka mga premium plant may pabulak, may paganya, mga malalambot na material para hindi masira. Kasi may pagkamalutong ang dahon nito. Siya po si isang uri ng fern. Si staghorn fern. Yan, may pagka-sosyalan din ng may pagka-social din ng presyo nito. Ayan. Napaka-delicate, parang napaka-delicate talaga ng kanyang mga dahon. Oh. O siya, mamaya na ako magpuproceed dito sa aking mga China plants. Eksakto kasi nung pagdating nila dito, nagre-repat ako nitong aking mga halamang talong. Ayan po, oh. Kaya tatapusin ko muna to, then saka ko sila aasikasuhin. Hanggang dito na lamang po muna muli Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maaari nyo rin po akong i-follow sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!